At ayun mga kasang, no, hindi ko nagawa kahapon yung mga dapat kong gawin dito sa farm kasi nga gipit ako sa oras. So ngayon ko gagawin yung mga dapat kong gawin. So mag-aayos tayo ng mga gapis dito tsaka yung mga pans natin. Susulitin natin kung ano yung mga dapat nating masulit kasi nga parang yung iba parang nasasayang yung yung space niya kasi nga yung mga nakalagay doon ayun, medyo magulo, medyo napabayaan at ayun, i-ano natin ngayon, i-ayos natin lahat ng mga dapat nating ayusin dito dahil nga bihira rin ako magpunta dito at ngayon lang ako nagka-oras ulit. So ayun guys, simulan na natin. So yung mga kasang, no, dinala ko na nga dito yung isang big mama natin na albino tuxedo koi. Dahil hindi siya nagda-drop dun sa bahay at naisip ko na baka mas mabilis nga siyang dumami talaga dito. So ibabalik na lang siya natin dito kasama ng kanyang mga kapamilya dyan, mga kakasang niya dyan sa pond. At yun, kuha tayo mamaya niyan dahil nga sabi ko nga kukuha ko niyang pambenta. Yung dami na nila, grabe. Tapos itong isang to, naisipan kong tanggalin na, no, dahil nga di naman mabenta yung ano na yan, mga swordtail na yan. Kuha tayo dito ng lalagyan. Huli natin lahat ng swordtail. Tapos ililipat ko sa isang tub. Tapos i-drain natin ng tubig. Tapos yun, inisip ko na dito na magparami ulit ng isang colony pa ng tuxedo koi. Kasi nga mabilis dumami yung tuxedo koi dito. At tanggalin natin yung mga halaman. At yan, dyan ka muna. Medyo mahirap to linisin at mahirap din, hindi pala mahirap linisin, mahirap pulihin yung mga isda natin dito dahil ang bibilis ng ating mga swordtail. So yan, pinas forward ko na para hindi kayo mainip dahil napakahirap talaga. So yan, marami na ako nahuli guys, pero meron pa rin akong mga hindi nahuli dyan. At syempre dapat simut yan bago natin lagyan ng gapi yan. Ayan, nakahuli ako ng isang malaki. So napakatagal na nitong line ko ng swordtail na to. Siguro 3 o 4 years na yung line ko na yan. Immortal din talaga yan at hindi na uubos. At dati dati sangke to tapos naging naging parang red black na lang yung niya. Yung jeans niya. Dati red black white. Pero ngayon red black na lang nakikita ko. So ayun, lumabas na yung mga dumi niya pero meron pa rin yan. You know. Bali, inuli ko lahat, no? Fry, juvie, mga breeder size. Tapos, i-drain na natin to. Ganito lang yan, i-drain. Dahil hindi ko mahuli yung iba at ang bibilis pa rin nila lumangoy at hindi ko na makita dahil do sa umangat na yung mga alikabok. Yung parang putik na yan guys, alikabok lang yan na naipon dyan. So, hindi ko rin basta-basta tinatanggal yan kasi nakakalinaw din ng tubig talaga yan. Nakakatulong yan para luminaw yung tubig. Pero pag nagagalaw nga syempre nagiging ganyan, kulay chocolate. Pero pag tumining naman yan, nakakatulong yan para sa beneficial bacteria natin. So kailangan din talaga ng konting alikabok o lupa para maging malinaw yung ating mga lalagyan. So yan, maglalabasan na sila at bumababa ng tubig. So yung mga kasang, no, nasimot na natin ng konti yung isda. At ito na nga lahat. Tingin ko ito na, no, wala na naiwan. So ang bala ko dito, diyan ko ilalagay sa tab na yan kung saan meron diyang albino koi. So yung albino koi na yan ililipat ko dito sa kabila. Yan, ganyan kalalaki yung ating mga swordtail. Grabe, lalaki pa rin talaga nito. Binibenta ko ng 25 pesos isa niyan pero hindi talaga mabenta. Minsan may nabili, madalas wala. So yun, lalagay natin lahat sa breeding cage dahil konti na lang naman itong ating albino koi at hindi pa rin talaga nag-drop. Hindi na nasundan yung dati nating dito. Yung dati nating nilagay dito hindi na nag-drop. So yun, ang nakita ko nga dito ay 6 na piraso, 3 female, yung isa non-cap, tapos 3 male. Tapos meron pa ako sa bahay isang pares nito. Sana naman dumami naman kayo dyan kahit papaano. Yung isa non-cap yung isa. Pero yan, albino ko yan. Maglalabas pa rin ng mga makeup yan. So, lagay na natin dito yung mga swordtail natin, no? Medyo gumulo lang yung tubig at naging chocolate na rin yung kulay niyan. Pero titining din yan. So, ito yung nakuha natin, no? Isang tabo o nakuha natin na swordtail na halo-halo. Juvie, mayroong fry. At maraming breeder size. Ayan. Grabe, dami, no? Kalahin mo yan. Ang tagal na niyang natin yan. Hindi na maubos-ubos talaga. Immortal talaga yan, eh. So, yun nga rin ang plano ko, no? Pag nag-tuxedo kayo tayo doon sa isang pond na yon o isang kiddie pool na yon,
for sure hindi na rin matatapos yung line niyan dyan. Kasi ibang mga gapis ko dito taon na hindi na uubos. So dito natin ilalagay. At syempre dadagdagan natin ng tubig yan. Tapos hindi ko muna lalagyan ng isda. Mga 3 days o 4 days. Okay, bibilin ko na lang kay Papa na sumalok na lang ng tuxedo ko at ilipat doon sa kabila. So ito yung pinanggagalingan ng tubig natin. Meron ako isang drum dito na stock water. Tapos meron akong mahabang hose para pag maglalagay tayo pero bihira ako naman gawin to dahil bihira ako mag water change dito at mag reset. Usually si Papa gumagawa niyan, dinadagdagan niya lang yung tubig pag bumababa na yung level. So yun guys, release na rin natin itong female natin na tuxedo ko para makasama niya na yung family niya ulit. Yan, baka mas marami o mas mabilis pag dumami dyan. So siguro mas okay na rin talaga na nandyan ka. At ayun yung ating tuxedo koi, albino koi, nandyan. Ano bang gagawin natin pa? Tapos na natin to, ano naman sunod natin gagawin? Isip-isip, mga dapat natin gawin. So yun, naalala ko na yung dapat natin gawin. Ito nga palang aking dito, tab dito yung yung bakal yan Lalagyan ko ng airstone kasi ang labo ng tubig namumuti. Yung yung tubig kasi namumuti pag stagnant, yung hindi gumagalaw. Namumuti siya, bacteria bloom yata yan. So kaya nagdala ako ng mga airstone tsaka mga splitter, mga air controller. Tapos yun guys, nakita ko meron parang nagja-junk shop dito sa harapan namin. So nilapitan ko siya at tinanong ko kung magkakaroon siya ng mga rep tab. So yun, meron siya 2 rep tab. Binibigay niya na lang sa akin to guys dahil hindi naman daw nabebenta sa junk shop yan. So sabi ko sa kanya, kada may makukuha siya, dalhin niya dito sa akin. At yan, meron nga siyang 2 binigay sa akin dito pero inabutan ko pa rin siya kahit papaano ng tip. Ayan, may butas nga lang to isa pero gagawa natin ng paraan niya, tatapalan natin yan. Pati yung isa may butas pa yan. So silat-silat lang natin. At yun, maganda lang dito kasi malapit lang to sa bahay namin dito sa farm. Halos katapat lang talaga guys. So yan, asahan nyo na dadami na yung ating mga rep tab kasi habang hanggat makakuha yan, sabi ko dalhin dito sa akin. So yun guys, tuloy na natin yung ating dapat gawin dito. At ayan guys, nagawan ko na nga ng airstone. So meron na silang airstone dyan. At nagbabubbles na yung tubig dyan. So expected ko dyan lilinaw to pagbalik ko dito. Hindi ko lang alam kung kailan ako babalik, mga next week. Tapos yun, kunin ko yung mga dito, yung mga breeder size, ilalagay ko doon sa kabila. Para mas mabilis lumaki yung isang batch na fry dito na nilagay natin na nakaraan, kukunin ko itong mga breeder at lalagay ko dito sa kabila kasi meron ako dyan mga breeders pa. Ang tagal naman nila mag-drop kasi, ano ba naman yan? So ito yung mga yung mga fry dito, galing to sa bahay yung isang batch natin ng fry nilagay ko dito yan. Ayan, sana naman luminaw na yung tubig, Wala kasing substrate Mas maganda nga sana kung malagyan siya ng sponge filter kasi wala akong sponge filter ngayon. Siguro papalitan ko ng sponge filter yung airstone. Kung hindi talaga siya lilinaw. Ayan, medyo maputi kasi yung tubig. Hindi naman siya mabaho pero maputi siya. So yan, balikan natin yan soon. At yung mga kaasang ano pa nga ba ang mga gagawin natin? Baka may makalimutan pa ako. So yun, hindi pa rin puno yung ating isang kiddie pool. Pinupuno pa rin natin yan. Tapos ayun, naalala ko na meron ako dito mga male na guppy. Tapos yung mga halaman na yan, babawasan din natin yan. Ayun, ang mga hygrophila natin, ang dami. So dito sa styro na to, meron akong 3 male dito, 2 albino full red, tsaka isang HB blue. Na nilagay ko lang sila dyan kasi wala silang mga kapartner. Pero ngayon bala ko nang kunin. So ayan yung ating full red. At yun, napakarami ng hornwort. Binigyan kasi ako ni Mitras Backyard Si Mitras Backyard ang may dyan Kaya dumami yung hornwort natin dito. So ito yung 3 na male. Isang male na HB blue, tapos 2 AFR. So itong HB blue na to, isasama ko na to dito sa tab ng ating HB blue na hindi ko na nakita. Pero tingin ko nandiyan pa rin yan. So tignan natin kung lalaki dyan yung mga HB blue natin at magkaka-fry. Ayun, tignan natin ito isa. Ano ba naman ito? Ito yung may mga fry tapos merong breeders at maraming hornwort. Tanggalin natin itong hornwort na to.
Nasosobrahan na naman ako sa Hornworth. Dati gusto ko magkaroon niya kasi naubusan ako eh. Nung binigyan naman ako, dumami naman sobra. So yung kukunin ko yung mga malalaki, no, yung mga breeder size. Ayan, no, para mabilis lumaki yung mga fry natin. Lipat lang natin yung breeder size dito sa pinagtanggalan natin ng male. So meron ditong trio. Ayan, no. Isang male, dalawang female na malaki. So kukunin lang natin yan at tignan natin kung magbe-breed o magdadami siya doon sa kabila. Tapos may iwan dito sa kabila yung mga fry. So hindi ko alam kung ilang fry yan, mga 10 o mahigit. Yan lang natin lumaki yan dyan. Tapos yun, napakarami ko na nitong Hygrophila Sunset. Ayan, babawasan natin. Lagyan muna natin to. Tusukan natin para puro Hygrophila Sunset na yung mga ano natin, mga tanim natin dito. Tapos yun, inisip ko pamigay na yan dahil hindi ko naman din talaga binibenta yan. At kung may bibili sa akin ng gapi, ipang-freebies na lang natin to. So kuha tayo dito ng gaano karami ba ang pwede natin kunin. Mukhang makapal to, akala ko nasa ibabaw lang, mas makapal pala yung nasa ilalim mo. So ayan, parang hindi rin masyado maganda pag masyadong madami. Lahat talaga na sobra hindi rin maganda, no? So dapat saktuan lang lagi. So ayan, tumubo ng marami to dito at tatanggalin ko nga yung iba para medyo makalangoy naman yung mga isda natin dyan. Tapos yung mga tinatanggal ko na to, i-freebie ko na lang to doon sa mga bibili sa akin ng gapi. So kung gusto mong magkaroon ng ganitong plants, sabihan mo lang ako pag bumili ka ng gapi, message nyo na ako sa Facebook. At libre na lang natin tong ating mga Hygrophila Sunset. Ang dami, isang plastic siguro to, hindi lang to 5 stem. Dami dito, dami pa rin, no. Naalala ko, nag-start ako nito, 5 stem lang ata. Pero ngayon, grabe, dumami na. Tapos itong pond na to, itong styro na to, meron din tong laman na trio. Trio ba o 5? Ano to? May gamo-gamo pa dito dumapo sa akin. Uy, alis. Ayaw malis. Alis. Ayaw malis ng gamo-gamo. Hey. So yun guys, no, kukunin ko na yung mga malalaki din dito na natin, albino full red, para mas mabilis nga lumaki yung mga mga fry. Diba yan, mali-mali. Dapat wala na yung mga breeders at marami nga rin tong naiwang fry dito. Mahigit 10 rin yan, siguro mga 20, ganda nito. Yan yung mga AFR ko na pinapalaki dito guys. Pag nagbebenta ako niyan, 150 lang ang pair niyan. At trio, sabihin natin 150 trio, pwede na siguro. Yan ating AFR. Pero pag malalaki, 150 pair. So yan, mga mga fry na lang nandyan. Dito rin mga fry, mga danyos. Dito yung mga fry ng AFR. Tapos dito yung trio. Ano pa ba gagawin natin? So yun, kukunin na natin tong mga nakuha ko ditong mga malalaki. Wala na akong mapaglagyan, so iuwi na natin to sa bahay. Tapos yun, kukuha ko ng mga tuxedo dyan, tsaka kung ano pang pwede natin kunin dyan. So yung mga kasang, ito lang ang kukunin ko muna ngayon, no? Yung mga AFR natin. Mga breeder size to, hindi ko pa ito ibebenta. Try natin paramihin sa bahay. Tapos kumuha rin ako ng Blue Panda Guppies yan. May mga breeders din ako na kinuha dyan at maliliit mga juby. Pangbenta natin. Tapos 3 pairs lang ng tuxedo ko yung aking kinuha. Kaya meron tayong 3 pairs dyan na binibenta. 150 isang pair. Tapos yung halaman, hingin nyo na lang sa akin to pag bumili kayo ng guppy. Alright, no? So next week, ito naman. Pag bumalik ako dito, ito naman ang gagawin natin. Tapos yan lang muna sa ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin na natin. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.